Dumadalas na nga yung pagising ni Bunso ng umaga, kaya naman hetong at no choice ako kundi tumayo. Idali ko na nga din binuksan tong ilaw namin at tinignan ko nga yung saksakan namin ay natanggal na nga yung pagkakatape. Kaya naman kinuha ko na nga din yung tape namin at kumuha na nga din ako ng konti para sakto lang din dito sa saksakan namin. Every time talaga pagka nandito nga ako sa kwarto namin ay lagi ko nga chine-check yun para naman sigurado ako na hindi nga magagalaw ni Bunso. Fast forward ko na po pala mga mamis, after ko nga pinaliguan si Bunso ay nag-prepare na nga din ako ng aalmusalin ko. At sa mga oras na nga niya na tulog na tulog pa nga si Tyler, kaya naman hinayaan ko na nga munang matulog. At nauna na nga din akong mag-almusal dahil mamaya nga ay magluluto ako ng uulamin namin. Pagkatapos ko naman nga nakapag-almusal ay nais ko na nga din dito sa lababo namin at tinanggal ko na nga yung mga ginamit ni Bunso. At dali-dali na nga din akong nagsaing dahil 11 na nga ng mga oras na yun. Dinagdagan ko na nga yung sinaing ko dahil panigurado nga ay kakain si Tyler. 3 beses ko nga binalawan to dahil nga nilanggam no. Dali-dali ko na nga binuksan itong lutuan namin para maluto no. At sinindi ko nga lang sa pinakamahinang apoy. At niready ko na nga din ito lulutuin kong ulam namin dahil panigurado nga mamaya ay iiyak na si Bunso. In-slice ko na nga yung bawang at sibuyas at bumili nga lang ako ng sibuyas sa harap ng tindahan at 10 piraso nga isa. Binalawan ko na nga muna ito paglulutuan ko. Ewan ko ba na style ko lang, char. Ising na nga si Tyler na mga oras na yan at nakapag-daddy na nga din, kaya naman heto at naglalaro no. Nilagay ko na nga yung baboy at nilagyan ko nga lang ng toyo, paminta, sibuyas tong afternoon ay pakukuluan ko na. Okay na nga yung pagkakatimpla nito mga mami, ay nilagay ko na nga din dito sa lutuan namin at sinindihan ko nga lang sa pinakamahinang apoy. 2 piraso nga lang yung nilagay kong baboy dahil 2 lang din kaming kakain. Habang pinapakulo ko nga yung pinapakulo ko ay inayos ko na nga din dito sa lababo namin dahil hugasan ko na nga yung mga pinagamitan ko. Heto nga yung ginamit namin ni Baldo kaninang umaga. Para naman mamayang gabi ay kokonti na lang din yung hugasan ko. Sakto naman nga ay may pinapakulo ako at binabantayan ko din yung kanin baka masunog. Kokonti lang din naman tong pinagamitan namin, kaya naman gumora na ako para hindi na nga din ako matambakan mamayang gabi. Hindi ko na nga kinuha yung basket namin at itong palanggana na nga lang yung ginamit ko dahil kokonti lang din yung hinuhugasan ko. Buti na nga lang sa mga oras na nga niya na hindi pa nga umiyak si Bunso, kaya naman tinapos ko talaga itong ginagawa ko. Pagkatapos ko naman nga nakapaghugas ng plato ay dali-dali ko na nga din itong pinunasan para hindi na nga din langgamin. Nakulo na nga yung pinapakulo ko kanina ay niready ko na nga din itong kawali at nilagayin ko nga lang ng konting taba. At ginisa ko na nga din yung konting sibuyas at bawang. At pagkatapos noon ay nilagay ko na nga din yung baboy na 2 piraso. At nilagay ko na nga din yung pinakulo ko para pakukuluan ko na nga lang din ang pakukuluhan hanggang sa lumambot. Duhat ko na nga muna sandali si Bunso dahil nagmumuryot no. Tinignan ko na nga din to sinaing ko kung luto na at tinignan ko na nga din tong pinapakulo ko. Okay na nga yung pagkakaluto ay kumain na din kami. Fast forward mga mamish, after nga namin kumain ni Tyler ay pinaliguan ko na nga din at sumunod na nga din ako. Dahil hindi ko na nga din matiis yung init, kaya naman etong at naligo no. Hindi ko pa nga natatanggal tong tuwalya ay nagwalis na ako. Medyo magulo nga yung pagkakakuha ng video dahil nga si Bunso ay ginagalaw niya. Nalagay ko na nga muna dito sa part na to si Bunso para makapagwalis na nga din ako at matapos no. Ang araw na nga din akong hindi nakakapagsuklay, kaya naman hetong at nagsuklay no. Alala ko nga lang na hindi na pala ako nagsusuklay. Kayo din ba? Char! Yun lang, salamat! Bye!